Bakit nga ba ayaw na ayaw ko ng Brother printer? Unang-una, bukod sa medyo mahal yung kanyang printer, napakamahal din talaga ng kanyang ink. At bukod sa mga ink, napakaselan niya when it comes sa paggamit ng mga alternative ink. Talagang mga original ink lang dapat yung mga bibilihin mo. At syempre kung medyo wala kang idea, makakakita ka sa online ng mga ink na sasabihin sa inyo ng mga seller na original, pero pagka nakita mo napakamura naman talaga, kaya mapapakagat ka or may isip mo talaga na original to, pero once na magamit mo to, mga ilang months or mga ilang weeks lang, makikita mo na talaga yung pagbabago ng quality. At sa mga lumang model ng mga Brother printer, kagaya ng mga nakikita ninyo, isa sa mga ayoko dito, yung kanyang ink tank. Yung pinaka nagsiseparate kasi sa mga inks niya ay talagang plastic lang at naka-adhesive lang or nakadikit lang yung plastic. Kaya naman once na mawala yung pagkadikit or yung adhesive ng mga plastic na yon, tumatagos yung ibang kulay dun sa kabilang kulay. Kaya may chance or may tendency na maghalo-halo talaga yung apat na kulay ng printer na to. Hindi ko lang alam sa mga bagong model ng Brother printer, pero sa mga na-open ko, kagaya netong Brother printer DCP T300, talaga namang napaka low quality nung kanyang ink tank. At nakikita nyo naman siguro dito na naghalo-halo na yung kulay ng mga inks. At isa pa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko ng printer na to at kung bakit ko kayo nilalayo sa printer na to, dahil napakahirap niyang baklasin. Mga tropa, yung mga printers natin kahit na anong brand, hindi naman talaga immortal yan. Kaya may time talaga na dadating or may mga senaryo kayong may experience na kailangan yung i-troubleshoot yan, na kahit na maliit man yung problema, dapat meron talaga kayong idea kahit papano. At mga tropa, ako nga na medyo may experience na sa pagbabaklas ng mga printers or kahit na ano pa mang equipment dito sa mga ginagamit natin na pang araw-araw sa buhay, nahihirapan ako. What more pa kaya yung mga gumagamit ng mga printer na ganito, at kapag mayroon silang na-encounter na error, talagang never silang nagbaklas ng kahit na anong equipment sa talambuhay nila. Papaano pa kaya nila gagawin, i-troubleshoot etong mga printer na to? And malamang sa malamang, maghahanap sila ng technician. Paano kung hindi naman ganun kalakasan yung benta ng kani-kanilang mga printer shop? Di nalugi na naman sila. Kaya mga tropa, isa sa mga factor talaga kung pipili kayo ng mga printer, yung medyo mabilis mabuksan at yung tipong kahit papano na wala talaga kayong idea sa pag-ooperate ng pag-aayos or pagre-repair, napakadaling ayusin. Yung tipong makikita mo lang or mapapanood mo lang once or twice sa YouTube, or yung tipong tinuro lang sa inyo kung paano yung gagawin, maayos nyo na talaga. Kagaya na itong mga Epson printer, 2 or 3 screw lang yung kani-kanilang lock, talagang mabubuksan mo na yung pinakakaloob-looban nila. Hindi ko naman sinasabi na super perfect etong Epson printer, pero talagang napakadali niyang ayusin mga tropa. Sa totoo lang, yung kahit na wala kang idea or first time owner ka ng printer na to, super friendly nung pinaka-structure niya. Pero maliban na lang mga tropa sa mga bagong models ng Epson printer na alam mo yun, syempre na as bagong printer, medyo maninibago din tayo sa structures niya. Kaya naman kahit papano, yung mga printer na yon, wala pa tayong mga idea, dahil sobrang dali nga ng mga structures na itong Epson printer na mga old model. Sa tingin ko, kaya niredesign yung mga bagong printer na ito ni Epson para kahit papano medyo mahirapan tayong i-modified yung mga bagong model ng printer na ito ni Epson. Syempre kapag kami modified natin yung mga lumang printer, syempre nalulugi sila doon. Kasi kahit papano talagang na-maximize natin etong printer na to. Yung tipong imbis na bibili tayo ng higher units dahil kailangan natin ng pigment ink, ang ginagawa natin, kinukonvert na lang natin yung mga lower units mga tropa ko. Kagaya na itong printer na nire-repair ko, Brother DCP T300, nakaka 8,000 prints pa lang siya, at yung kanyang mechanism talagang nag-crack na yung cogs or yung mechanism part niya na para mag-print yung printer na to. At to be exact, 6,852 na print, 793 na photocopy na black,
at 373 naman na photocopy na colored. Isipin nyo, napaka-konti pa lang talaga nung print counts niya. At yung aking printer na Epson 3210 or Epson 3110, nakaka-almost 20,000 na yon at nabenta ko pa talaga siya sa halagang 3,500. Talagang as in, super good condition pa niya. Talagang bawim-bawi or panalong-panalo na talaga ako. At alam ko naman mga tropa, dito sa mga viewers natin, meron talagang mga fanatic ng iba't ibang brand. Lalong-lalo na nga etong mga brother printer. Kung user ka na etong brother printer, malamang sa malamang talagang original ink lang yung ginagamit mo. Kaya naman talaga tumatagal yung printer ninyo. Kaya mga tropa, kung fanatic talaga kayo ng brand na to na brother, make sure lang talaga na original ink lang yung gagamitin ninyo dyan sa inyong mga printer kasi talagang napakaselan ng printer head na to. At kung user ka talaga ng brother printer at viewers kita dito sa ating YouTube channel, at alam mo naman na siguro na napakahalaga ng pag-share ninyo ng experience, baka pwede mong ikwento yung experience mo sa pag-disassemble ng printer na yan. Kasi mga tropa, once na mapuno yung kanyang ink box or yung waste ink box, kailangan mo talagang i-disassemble or i-open yung printer na yan. Paano kung wala ka talagang idea or nung unang-una mong ginamit yung printer na yan, kung user ka talaga ng printer na yan, ano yung pinaka naging experience mo? Tunay ba talaga yung sinasabi ko na napakahirap niyang baklasin or hindi? Sana naman kung nakakapanood ka dito, kung gumagamit ka talaga, i-share mo naman yung inyong experience dahil talaga ako, nung una kong ginamit etong printer na to or nung unang merong nagpa-repair sa akin, talagang napakahirap i-open. Hindi mo makita yung mga tornilyo kung saan-saan nagtatago. At ang isa pa sa mga ayoko talaga dito, yung mga code na may encounter mo time to time. Kailangan mo pa talagang hanapin yung mga meaning netong mga code na lumalabas na to. Pero kahit papano meron din ako nakikitang good side dito sa mga code. Kasi kahit papano kayang-kaya mo nang ipinpoint yung error or yung problema ng printer na to. So ayun yung nakikita ko rin na kahit papano good thing and bad thing dito sa printer na to. At yung pinaka-ayaw ko din, etong mga mechanism talaga niya. Talagang alam mo yun, may tendency talaga na mag-crack. So sana kahit papano nagkaroon kayo ng idea dito sa printer na to. At kung working naman talaga sa inyo 100%, etong printer na to, good for you. Pero para sa akin talaga, autopass ako sa mga ganitong klaseng structure ng mga printer or yung mga ganitong build ng printer. So inuulit ko, kung good sa inyo to or kung working na working 100%, good for you. Sana wag niyong masamain etong mga sinasabi ko kasi kahit papano ito ay pure experience ko dito sa paggamit ng printer na brother. At sana i-share nyo rin talaga yung experience ninyo dyan sa comment section. Siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sa mga gusto mag-avail ng mga templates and Canva Pro para sa ating printing business, message nyo lang ako sa ating Facebook page. At lagi kong sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.